Para ko emperador. Koyagi tamo. Alam mo kung Biblia ang pag-uusapan, mali yung paniwala ng iba na ang dapat igalang ng anak ang magulang. Depende. Ito siya noong araw kay Moises. Magandang araw po sa inyong lahat, Sir JR po ng Usap-Usap University at mga ka-U3, tuloy po kayo sa atin pong channel dito po sa Usap-Usap University para po sa ating mga baguhan. Ang atin pong ginagawa, tayo po ay nanonood ng mga religious discussions, preachings, mga sermons, and I'm very grateful, of course. I was looking at the stats earlier. We have more than 182,000, close to 183,000 subscribers na po tayo sa U3. Kaya maraming salamat po. Mga ka-U3, atin pong episode ngayon related with Brother Ellie's discussion on the past episode patungkol sa dynamics ng pamilya, yung pagpipigil, ayan, yung mga dapat na gawin prior to having kids, something like that. And for our episode ngayon, ito po suggested sa atin ni Brother Gab. So our source video was taken from James Santos at ang paksaraw po ay patungkol sa tungkulin ng mga magulang sa kanilang mga anak. So si Brother Ellie pa rin po syempre ang ating magiging preacher, the most in demand po talaga dito po sa ating channel. Sa akin pong background sa pag-aanalisa, ako po ay dating university debater mula po sa MSU IIT sa loob po ng 3 taon. Ako rin po ay nakapagdebate sa ABS-CBN News Channel at ako ay member ng isang international public speaking organization, ang Toastmasters International. Mga ka-U3, paunang paalala lang po, hindi ako mangaral, hindi ako preacher ha. Isa lamang po ako hamak na video reactor. So posible po dahil hindi ako kaanib ng MCGI na mag-agree ako sa mga napapanood ko at posible rin po na mag-disagree ako sa akin pong napapanood. Pero one thing I can guarantee to you, I am treating each source video with fairness. Isa lamang po akong neutral reactor. Iniisip ko po kasi na ano din yung posible na maaari itanong ng ibang mga taong nanonood. So, if everything now is ready mga ka-U3, let us watch this video together. Sabayan niyo po ako. Let's go. Sa serie kung paano nararapat na panagutan ng magulang kamilang mga anak. Nakita po natin sa Biblia noong nakaraan na hindi ang pangunahing tungkulin ng magulang ay pag-aralin sa eskwela ang kanyang anak. Ang pangunahing tungkulin ng magulang, siya mismo ang magtuturo sa kanyang anak. At ang sabi sa Biblia ay turuan mo ang bata sa daan na nararapat niyang lakaran at pagka tumandaman siya ay hindi nahihiwalayan ito. Yun po ang nasa Kawikaan, Kapitulo 22, versikulo 6. Pagkatapos, kung alin naman po yung daan na ituturo, ang sabi sa Biblia, turuan niyang wika sila ayon sa saway at aral ng Panginoon. Nasa 6.4 po yun ng Efeso. Kaya, kung maiintindihan po ng isang magulang yung tungkulin niya sa anak, maturuan yung kanyang anak ayon sa saway at aral ng Panginoon, nararapat na unang-unang ang magulang ay natuto ng saway at aral ng Panginoon. Hindi maituturo ng sino man ang aral ng Diyos kung siya mismo hindi nabalabala yung aral ng Diyos. Naging ang mga pastor, hindi maaaring makapag-angking nakapagtuturo sila ng aral kung mismo sila hindi nila bala yung aral. Pakinggan nyo sa Ikalawang Juan, yes, ganito po ang sinasabi ng kasulatan. Kung sa inyo'y dumating ang sinuman na hindi bala ang aral na ito, ay huwag ninyong tanggapin sa inyong bahay at huwag ninyong siyang batiin, sapagkat ang bumabati sa kanya ay nararamay sa kanyang masasamang gawa. Ang sabi po ni San Juan sa pangkalahatang katatirang Kristiyano ng una, kung sino man dadating sa bahay mo, hindi niya naman dala ang aral na ito. Maaari ang dala niya ibang aral. Pero yung aral ng mga apostol, hindi yun ang dala niya. Sabi, huwag niyo ang wika tanggapin sa inyong bahay. Ni huwag ninyong babatiin sapagkat ang bumabati sa kanya ay madadanay sa kanyang masasamang mga gawa. Meron hong mga tao, hindi bala ang aral ni Kristo. Meron silang bala ibang aral. Pakinggan nyo. Sa stress ng unang Timoteo. Ganito po ang nakasulat. Kung ang sino may nagtuturo ng ibang aral at hindi sunasang-ayon sa mga salitang nakagagaling
sa makatid ay sa mga salita ng ating Panginoong Yesukristo at sa aral na ayon sa kabanalan, ang gayon ay palalo. Ayun, sabi ni San Pablo, and it is properly said and properly defined kung sino man ay nagtuturo ng ibang aral at hindi sumasang-ayon sa mga salitang nakagagaling sa makatugbagay sa salita ng Panginoong Hesukristo, kundi nagtuturo siya ng ibang aral, ang gayon ng rika ay palalo. Ayan. Kaya po, nasasabi po natin na napakahalaga sa isang magulang, matiyak niya kung anong aral yung kanyang daladala sa buhay. Sapagkat ang pangunahing obligasyon ng isang magulang sa kanyang anak ay ituro sa kanya yung saway at aral ng Panginoon. Kung ikaw mismong magulang, hindi mo alam yung saway at yung aral ng Panginoon, paano mo maituturo yun sa iyong magiging mga anak? Ngayon, pagkatapos na yung ituro, hindi po natatapos din ang pananagutan ng isang magulang sa kanyang anak. Alam mo, meron yung panahon darating kung kailangan pa rin ng mga anak ang kanilang magulang. Meron yung galiting panahon sa pagpapalaki ng isang anak. Sa unang Korinto, Kapitulo 7, Ang iniisip ng silo ng lalaki na hindi sa gumagawa ng marapat sa kanyang anak na dalaga kung ito'y sumapit na sa kanyang katantamang gulang. At kung kailangan ay sundin niya ang kanyang maibigan, hindi siya nagkakasala. ayun, tinayan. Ano tinatawag sa Biblia? Kung iniisip ang wika ng sino mang lalaki na hindi siya gumagawa ng narapat sa kanyang anak na dalaga, kung ito'y sumapit na sa kanyang katantamang gulang. Meron nang tinatawag sa Biblia na flower of her age. Yung katantamang gulang na kinikilala ng Biblia na pwede nang pumayag ang magulang sa gusto ng anak. Ulitin po natin ang talata at saka natin itutuloy. Ngunit kung iniisip ng sino man lalaki na hindi siya gumagawa ng marapat sa kanyang anak na dalaga, kung ito'y sumapit na sa kanyang katantamang gulang, at kung kailangan ay sundin niya ang kanyang maibigan, hindi siya nagkakasala. Bayaan mga asawa sila. Ayan. Meron yung ditong tiempo na yung tag-aasawa, yung tiempong magdidesisyon ng pansarili ang isang anak, merong tayo ang Biblia sa mga magulang. Kailan mo dabatin yun? Kung siya'y sumapit na sa kanyang kapantamang gulang. Ang totoo yan, dalaga lang ang sinasabi dyan, no? Pero sa English translation, sakop ang dimata. Pakinggan niya, and I will read it in English. Sa chapter 7 of Corinthians, verse 36. But if a man think that he behaveth himself uncomely toward his virgin, if she pass the flower of her age, and need so require, let him do what he will. He sinneth not, let them marry. Ayan. Dito, sakop pati ba lalaki eh. Kaya gumagamit na noong dalawang klase ng pronoun. Isang she at saka isang him. At isang he. At kung titingnan na natin ito sa iba't iba pang mga salin ng Biblia, logical naman talagang hindi mang nananambirihin yung babae, di ba? At logical din na hindi lang ang anak mo'y babae. Siyempre, nagkakaanak ka ng babae, nagkakaanak ka ng lalaki. Kaya, naring itanong, dalaga lang yung sinasabi ron. Naintindihan na ng isang napag-umayang kaisipan ng tao yun. Noong nagtapalaki ng anak, hindi naman laging bata yan na, wag, hindi, masama, bawal, hindi dami. May dadating na panahon, nabibigyan na ng karapatan ng anak na magdesisyon to choose. Magkakaroon na siya ng laya, huwag mo naman siyang sisikilin. Kasi isa ito sa pinagkakasiraan ng mga magulang kuminsan at ng kanyang anak na kanyang tinananagutan sa Diyos.
Akala ng magulang, kung siya'y magulang, siya na lang ang dapat na sunod. Siya ang laging tama. Ay, ang ganda din. Totoo po yun. Kasi the question there would be, hanggang kailan ka nagiging magulang sa iyong mga anak? Ang ibig sabihin ba ng pagiging magulang ay laging kumukontrol sa destiny? So may mga ganun po kasing magulang din na hindi na nila alam saan yung limitation nila, considering na may mga edad na yung kanilang mga anak. For others naman po na nagkakaedad na, nagiging adult na, nagkakaroon na ng career, yun yung isa naman na struggle nila. Kasi dahil sila ay nakatira pa rin sa kanilang mga magulang, so anong nangyayari? Umaalis, nagkakaroon ng independence, tumatayo sila sa sarili nilang mga paa. Kasi nga para makaalis at mabigyan yung chance nila na mag-grow, paano sila matututo na maging independent kung palaging under po sa poder ng kanilang nanay, ng kanilang tatay? So for some of these parents, they would gladly do that, no? They would want their children to be always under their helm. But interestingly, in other cultures like in the US, meron po silang konsepto, di ba po, ng emancipation. So meron pong mga kabataan at age 18, para sa kanila, I have to leave the house and live independently. Pero sa Pilipinas, a little bit different. 30 na, 40 na yung iba, hindi pa rin umaalis. Pero Brother Eli is saying here, going back, na before malaman ng isang bata yung saway at aral ng Panginoon, it should be the parents first who should be doing that, or at least mastering that. Ang mga magulang dapat ang maging mga unang guro sa buhay, mga ka-U3. And interestingly, if you also notice, may correlation na ginawa si Brother Eli, na mention niya rin kanina na kung ikaw ay mangangaral, hindi ka pwede maging mangangaral kung hindi mo hawak-hawak yung tamang pagtuturo. So nagustuhan ko din po yung analogy na ginawa ni Brother Eli, mga ka-U3. So anyway, let's continue. Ni magulang, wala na kapira ng anak kahit kapiraso. Meron ganito kung alam na istorya kukontahan ko kayo ng kapiraso. Meron isang anak na napagod siguro kalalaro. Nakakatilog din sa hagdanan, pagpanit mo ng hagdan na gano'n sa bahay ng mahirap, kubo yun Makatulog siya doon sa may puno ng hagdan. Samantalang yung tatay niya ay papanik na nagmamadali, atakan siya. Napaiyak yung bata, maatakan Alam nyo nangyari, pinagalitan ng ama. Hindi ka ba naman ikatanga? Nasa katanga mo. At kaya ka natutulog. Naatakan niya na, pinagalitan niya pa, pinali pa niya. Pinali? Pinalo. Minsan pagkakataon na makalipas yun. Yung ama naman nila aalinsangan dun sa mismo sa tinin ng hagdanan. Dun mismo, dun di siya natulog. Naiglip siya. Yung anak na nagyalaro, na siya, na hindi naman siya naatakan, hindi nabulahaw lang siya. Nasanggilan ka, hindi. Nagising yung tatay, balik, kumulang panalo, binigbog yung anak. Dalang huwa ka. Hindi mo nakita natutulog ako, wala kang huwado. Hirang. Sabi ko, sa loob-loob ko, wala lang katira yung anak. Siya mayapakan, mali pa rin siya. Siya makayapak, mali pa rin siya. Kung saan pupunta yung anak. Meron daning magulang. Walang katira ng anak. Parang ang anak ay baho umando, tawag sa Kastila. Parang ang anak ay under the command. Gawin. Ang trato sa anak, hindi anak, kundi alipin. Kuminsan kasalanan po ng magulang. Hindi ko naman sinasabi lagi Kuminsan kasalanan ng magulang ang ikinapapalungi ng anak. Sabi yan ng isang famous na pula. Ang laki sa layaw. Karaniwang hubad. Sa bait at muni, sa hatin ay salat. Masaklat na bunga ng maling pagliwat, habag ng magulang sa irog na hanakong Kaya, para rin na may isang halaman. Gaya ng halamang lumaki sa tibig, bahoy na lalanta, minti di madinig. Ikinalimuoy ang sangbaling init, gayon din ang pusong sa tuway mamiid. Ayan. Kaya lahat ng bagay dapat nasa moderation Lahat ng bagay dapat nasa tama. Kumbaga nasa numero. Hindi naihinan na ugali ng isang magulang sa pagpapalaki sa kanyang anak na siya parang emperador. Laging siyang tama, laging siyang masusunod. At yung anak wala na siyang katwiran. He or she cannot voice out his or her opinion or his
disagreement with some principles with the parents. Kaya ang nangyayari sa mga anak, lumalaki sila, nayawala yung pinakamagandang esensya ng relasyon ng magulang at ng anak. Halili, yung mahalin ng anak yung magulang. Ayan. Kasi, undoubtedly, ang mga magulang, mahal natin mga ating mga anak, hindi ba? No? Pero kung mawawala yung tamang pagpapalaki, hindi mo maipupundar yung tagmamahal sa anak eh. Ang naitatanim mo sa anak, galit, puot, taghihiganti. Tandaan niyo, paglaki ko, lalabanan ko ito. Sabi ng bata. Paglaki ko. Oh, meron nga mga anak, titignan yung magulang. Hindi kumikibot, pero masama ang tingin sa magulang. Bakit? Eh, ikaw may diferensya eh. O, ang ginagawa na, puro na lang puro na lang... Pababawal. Tawag din. Para ko, emperador. O yagi tamo. Alam mo, kung Biblia ang pag-uusapan, mali yung paniwala ng iba na ang dapat igalang ng magulang anak ang magulang. Depende. Ito siya noong araw kay Moises. Igalang ng anak ang magulang. Kay Kristo, In the Lord. utos. Pakinggan niyo utos. Igalang ninyo ang lahat ng mga tao. Kay Moises, igalang mo yung anak ina. Kay Kristo, igalang niya lahat ng tao. Ano ibig sabihin? Kung magulang ka, igagalang mo rin ang anak mo. Okay ho daw yan. Yes. Kasi merong magulang, walang galang sa karapatan ng anak. Gusto niya sila nga igagalang. Siya hindi marunong gumalang. Eh, bastos na magulang, yun na lang galang sa anak. Eh, nilo niya, amay, dalaga na mong anak niya eh. Nagtapakita sa anak niya, nakabrief lang eh. May galang ka nun? Wala kang galang na eh. Hindi mo dalaga na yung anak mo, papasok ka sa kwarto ng anak mo, hindi ka kumakatok. Kung mo ba anak mo yun, hindi ka makakatok. Tangkyong. Wala kang galang nun, di lang magulang. Itos ng bagong tipan. Tayo, di lang tao, igagalang natin ang lahat ng tao. Pati katulong niya, dapat igalang mo eh. Sasabihin niyo, saan mo nakakuha Suryano yan? Pakinggan niyo kung saan ko nakuha yan. Sa awit. Sagkat daganan ang Panginoon ay mataas. Oh, ang Panginoon mataas. Kataas-taasan na yung Diyos eh. Yan ang ginagawa ng Diyos. Gumagalang din sa mababa. Oh, ang Diyos, kung mataas na Diyos sa lahat, gumagalang siya sa mababa. Narinig niyo na yung talata na yan, mga kababayan. Ang Diyos marinong gumalang. Hindi naman nagpapagalang lang ang Diyos eh. Marinong din siyang gumalang. Iginagalang niya ang iyong pagkatao. Bilang Diyos siya, kahit siya ang gumawa sa iyo, iginagalang niya ang iyong katwiran. Iginagalang niya ang iyong desisyon. Kaya nga pag nag-asawa ka, iginagalang ng Diyos, kinikilala niya yung napili mong asaya. Pagka ikaw kumaliwa, paparusahan ka ng Diyos. Pananagutan mo na sa ka-journey. Kaya alam niya, isang bagay na gusto kong I want to impart and to share this thing to everybody listening who believes in the Bible. Ano yun? Ang paggalang para sa lahat ng tao. Iuuri lang isang Kristiyano. Kaya po, ang magulang, may katungkulang gumalang sa anak dahil tao rin yung anak niya. Tao rin yung anak niya. Igalang mo. Huwag mong lapastangan yung anak. Huwag mong tratiin parang alipin na busabos na ikaw ang hari at siya naman ang alipin busabos. Hindi ganon. Kailangan sa magulang ang pagtatakundangan sa kanyang mga anak. At kung halimbawa, mayroong nagugustuhan ng anak, eh sumapit na siya sa kanyang katantamang gulang. Eh, huwag kang parang intimidate. Hindi! Matinding hindi. Eh, daddy, eh, gusto ko yun eh. Mahal ko yun eh. Hindi. Dadaan muna siya sa ibabaw ng aking bangkay. Kalukuhan. Kaya pala ganun kainit, ayaw yung anak mo, ayaw liligawan, nagalit. Yung ayaw, maiirasan mo lang may manligaw, lalo na kung ang anak mo, medyo na itsura na na. No? Hindi pwede na nanligaw. Eh, yung duling naliligawan, dulin na yun. Yung pang... galit na galit, pag may naliligaw, alam niyo pala sikreto? Nga pala,
Galit siya sa nanliligaw ng anak niya. Yung anak niya, pinagsasamantalahan niya. Oh. Napakawalang niyang magulang. Okay, before we continue. Wow, that escalated quickly, mga ka-U3. That's definitely incest, ano po. And with that example of Brother Eli, that's exactly the plot of the movie Kisap Mata. There you go. Arguably one of the top Filipino movies of all time, pero napaka-dark po, ano, by director Mike De Leon yata, kung di ako nagkakamali. And then, of course, in that story, as Brother Eli mentioned, masyadong nakakapit yung tatay, kumbaga parang ayaw pakawalan yung kanyang anak na nasa hustong edad na. Yun pala, ang dark story nga is merong sexual na ginagawa yung tatay sa kanyang anak. SPG po pala yan, mga ka-UT. Pasensya na po, ano, very dark po yung ating na-mention. Here, Brother Eli, of course, is discussing and letting us understand, no, yung mga in a way pagkakamali ng ibang mga magulang, and with them looking at themselves as in a higher position kumpara sa kanilang mga anak. Ako po kasi ang perspective ko po dyan, ang mga anak natin, while they are still under our guidance, dahil sila ay bata pa, sila ay less than 18, sila ay nag-umpisa pa lang sa kanilang mga buhay-buhay, there really comes a time that you have to let them go, di ba mga ka-U3? Dahil katulad po natin, nagkakaisip din po sila, may isip din po sila, darating ang panahon nagkakaroon din sila ng sarili ng desisyon. Hanggang saan nagiging bata ang isang bata sa mata ng magulang, kailan naman po tinitingnan ng mga magulang ang mga anak nila, dati nilang mga anak na mga maliliit pa, as co-equal na, as adults, mga ka-U3. As someone na kaya na rin magkaroon ng sariling buhay, desisyon at perspektiba, mga ka-U3. Very interesting discussion dito ni Brother Eli. Irene, kaya pala napakahigpit, very possessive sa anak. Hindi gusto niya, pati asawa niya, pati anak niya kanya. And this is a 100% possibility. Oh, yeah. May mga ama, ini-interes ang anak. Tutulan niyo ako, mga kababayan. Tutul kayo. Yun si Pastor Billy nga, yung 4 na anak at pinagsasamantalahan. Bata pa. Pastor Billy. Napakaray ko na po alam na ganyan kaso. Magulang o ama, walang galang sa anak. Pati anak niya, pinagsasamantalahan niya. At kung hindi talaga walang galang, may balang kutsilyo. Huwag kang magsusumbo sa ano, at tapayin ko kayo lahat. Takot yung bata. Kaya, panala-mala mo, yung bata, 17 anyos, bintis. Alam niya kabuntisan niya, kapatid niya. Buntis siya sa tatay niya. Kaya kapatid niya yan. Di ba? Ano naman kaya niya yung... Ano naman siya nun? Una siyang kapatid. Di ba? Ang gulo. Bakit? Bunga ho ng mga tao walang galang sa kapwa. Pati sa anak walang galang. Lapastangan sa Diyos, lapastangan sa kapwa, lapastangan pati sa anak. Kaya isa na dapat maintindihan ng magulang. Ang ating obligasyon hindi natatapos doon sa anak na natalaki. Hanggang sa yan, pwede mang mag-asawa. May batas na susundin tayo. Kaya kung sakaling nakapag-asawa na, no? Meron na sariling pamilya. Ha? Tapos na ba obligasyon ng magulang sa anak? Sana na eh. May pamilya na. Tapos na. Pakinggan niya sa 19:14 ng Kawikaan. Bahay at malangkayamanan ay minamana sa mga magulang, ngunit ang nabait na asawa ay galing sa Panginoon. Bahay at mga kayamanan minamana sa magulang. Kahit mag-asawa na yung anak mo, meron ka pang obligasyon eh. Yung bahay mo, yung kayamanan mo, ipamamana mo. Kanino? Sa ano? Anong katinayan? Pakinggan niyo sa 2 Korinte 12. Ganito po ang ating nababasa, mga kababayan. Narito, ito ang 3 na ako'y handang pumarian sa iyo, at ako'y hindi magiging pasanin niyo. Bakit? Sapagkat hindi ko hinahanap ang inyo, kundi kayo. Sapagkat hindi nararapat ipagtipon ng mga amak ang mga magulang, kundi ng mga magulang ang mga amak. Ayan. Sabi ni San Pablo, hindi nararapat ipagtipon ng mga anak ang mga magulang, kundi ng mga magulang ang mga anak. Sino na obligasyon para nagtipon para sa anak? Ang magulang.
Eh ngayon, ang issue, yung anak kong nagtitinda sa Taal, yung tatay nagtapalaki ng PNB sa kanto at nakikipag-iliman doon. Yun ang masama. So paano hindi naturuan ng aral ng Diyos eh? Ang maraming magulang eh. Hindi nila alam na meron silang malaking obligasyon sa Diyos. At hindi nating obligasyon lang yan sa anak, obligasyon natin sa Diyos. Dahil Diyos ang may sabi nga eh. Na ang sabi ng Diyos, Very nice. hindi nararapat na ipagtipo ng mga anak ang mga magulang, kundi ng mga magulang ang mga anak. Kaya nga, yung matid, nagpapamana pa yun eh, basa sa kawikaan. Ang mabuti ay nag-iiwan ng mama sa mga anak ng kanyang mga anak. Kita mo, hanggang sa apo, May ang mana. matid, nag-iiwan ng mana sa mga anak ng kanyang mga anak. Di ba apo yan? Eh kung ang isang tao matid, sabi ng Biblia, nag-iiwan siya ng mana sa anak ng kanyang mga anak. Okay. Alam mo kung maiisip lang ng magulang ito, talaga kayo hindi magsusigal eh. Hindi kailangan ikaw lang mag-ipon para sa anak mo. Saan ka kukuha na itong susugal? Ha? Saan ka kukuha na itong good time? Kung karampot mo kinikita eh, naglalaan ka para sa iyong mga anak. Saan ka kukuha na itong good time mo? Palagay ko wala eh. Eh sa hirap nga ng buhay ngayon, makarais ka lang maghapon, malaking bagay na sa dis eh. Di ba? Huwag ka lang mangutang, makarais ka ng walang inutang, nakain mo, hindi mo inutang, malaking bagay na ho sa parang tamingin ng Diyos kin eh. Kaya pa makapag-ipon ka na kainti-inting mamamana ng iyong mga anak. Sabagay ngayon, hindi na dapat pag-usapan yung nanamana nun dahil malapit nang natapos ang mundo eh. Eh kung itamamana nun, susunugin din naman eh. Ba't naman, hindi na yun siguro. Pero sa mga lagdaang mga henerasyon, nasusukat ang pagiging matid ng isang magulang kung mayroon siyang naipanamana sa kanyang mga anak. Kaya ako naninilala, yung bigay ng Diyos na katungkulan sa magulang, hanggang sa apo, tumatagos eh. Ngayon, bagaman, dapat maintindihan naman natin ang pananagutan ng magulang sa anak. Kasi, baka naman yung mga anak na nakikinig, ganun pala. Baka abusuhin mo na doon. Meron ka rin naman dapat na naintindihan ikaw na anak. Tayong lahat anak. Payag kayo. Sino sa inyo hindi anak dito? Lahat ng tao ho, lahat ng tao, maging si Eva at si Adan na walang magulang sa laman, Anak ng Diyos. na ituturing silang anak. Dahil tayong lahat ay anak ng Diyos. Ayon sa Biblia. Kaya lang ngayon panahin natin, meron na hindi anak ng Diyos kasi nagtaampon sila sa dyablo. Hala, nung magtaampon sila sa demonyo, ano tayag sa kanila ng Biblia? Pakinggan nyo. Kayo'y sa inyong amang diablo. Ayun, ang tatay mo ngayon, dyablo, no? Hindi na ang Diyos. So nagtaampon na kayo. Ano? Sabi ng tayo na Jesus, kayo'y sa inyong amang dyablo. Kaya po, dapat nating maintindihan tayong lahat dumaan sa pagiging anak. Ano ba kahinugan sa Biblia ng ama? Okay, before we continue here daw po sa kahulugan ng anak mga ka-U3, I just want to mention, dahil napansin ko lang po kanina lamang, nasabi ni Brother Eli na yung ideya ng pagbigay ng mana sa anak ng anak mo, ano po, it doesn't apply to this time anymore. So, it really strengthens my belief na around 1990s, Brother Eli has a feeling that probably the second coming will be happening anytime soon. So, like what I said, this is something na even yung mga Christians po in the 1980s and 90s, dahil palapit na yung turn of the century, there were people who really believes na around year 2000 or around those particular times po mga ka-U3 na magkakaroon na po ng second coming. So, my guess, this was the perspective of Brother Eli a long time ago. So, please correct me if I'm wrong mga ka-U3 dahil kung napansin nyo na po, and I believe you've also heard it, na sinabi niya nga po na this idea of sharing the generational wealth kumbaga only applies to the older times daw sabi niya. Pero mabalik lang po tayo sa napakaganda po na punto na na-mention ni Brother
Brother Eli, sa ideya nga po ng obligasyon, ang pagkakaroon ng mga anak at ang ating responsibilidad according to Brother Eli here is not just your obligation to your children, pero ito rin ay obligasyon mo pati sa Diyos, no? Actually, yun nga dapat ang una, it's your obligation to God because it is written on what you should do as a parent. Nagustuhan ko pa yung sinabi ni Brother Eli, which is a bit relatable for our time today, ng isang matinong tatay, hindi na dapat nagsusugal pa, di ba? I-allocate mo pa yung budget mo, yung inyong kinikita, instead na ibigay mo sa anak mo, which is something that could benefit that child and also the offspring of that child. It's very fascinating for me. Ang perspective ng marami sa mga magulang, mga ka-U3, is limited to their immediate na children. And then they would often say, wala na akong pakialam dyan sa apo ko. Pero it's fascinating that Brother Eli mentioned na it should be generational, at least, no? 2 generations down. Mga anak ng anak. Honestly, mga ka-U3, this is quite new to me. This is something that I haven't heard from other preachers. Although, of course, I know the concept of generational wealth, kumbaga, ano po. Although I think people could also interpret the idea of pagpapamana sa hindi lamang isang generation kundi sa next generation. Most likely not just finances but of course maybe good values, ano po, pagtuturo ng Diyos. So hindi ako sure kung yan din po ang posible din po na interpretation at explanation ni Brother Eli sa ideya nga po ng pagpapamana. In our relationship with our parents, ano ang kahulugan sa bigyan ng anak? Pakinggan nyo, sa Kawikaan, ang anak ay basa. Narito, ang mga anak ay mama na mula sa Panginoon. Ang mga anak ay mana ng magulang, ano? Mula sa Panginoon. Kaya dapat maintindihan ng isang anak, ikaw, pamana ka ng Diyos sa magulang mo. Bilang anak, ikaw ay dapat na you are something to cherish. Anak, tamana ng magulang. Di ba yung tamana, mahal yun, ano? So, to be cherished. Inaasam yun. Yung tamana, yan ay inaalagaan. Pinoprotektahan yung mana natin. Ang anak, mana mula sa Diyos ng isang magulang. Kaya bilang anak, dapat maintindihan mo, tamana ka ng Diyos sa magulang niya. At palibasa, ikaw ay anak, dapat kumilala ka sa iyong magulang. Pagkat walang anak na walang magulang eh. Kahit na nga hindi mo talagang magulang eh, pagka ikaw ay lumaki, pinalaki ka eh. Dapat kilalamin mong magulang eh. Di ba? At manimilala ba kayo kahit hindi nyo anak? Pag pinalaki niya, natatamahal sa inyo, di ba? Oo, kaya lang, dapat ding nalaman mo anak, kahit hindi ka sariling anak na lahikan talaga. Bawa, inampung ka lang. Dapat kumilala ka rin doon sa nagpalaki sa'yo. Bakit ho? Pakinggan niyo sa kasulatan, ganito ating nababasa sa Kawikaan. Siyang maingat na nagpalaki ng kanyang lingkod mula sa pagkabata. Magiging anak niya siya sa kawakasan. Siya ikaw nagtatalaking maiyak ng kanyang lingkod mula sa pagkabata. Magiging anak niya siya sa kawakasan. Kahit hindi mo nga dugo, kahit hindi mo laman eh. Pag pinalaki mo ng maayos eh, tinuring mong mag-anak, napakainan eh. Kaya naituturing yung anak ayon sa salita ng Diyos. Para rin tayo. Tayo hindi naman tayo katitibo na mga Sadyus eh. Nung lumabag na si Eva at si Adan, ang maraming tao naging sa diablo. Pero pag nagbalik loob ka sa Diyos, kinikilala ka niya bilang anak eh. Pero di ka naman niya ipinanganak, ano? Pero kinikilala ka niya bilang anak. Lalo naman tayong mga tao. Kahit ba hindi natin ipinanganak, dapat kilalanin nating anak. Yung ating maiyak na pinalaking lingkod. Diba, yung anak naman na pinalaki. Dapat kilalanin mong magulang yun. Yung nagpalaki sa'yo. Lalo naman kung ang nagpalaki sa'yo ay talagang magulang mo. Ngayon, ano ang panginahing kahilingan ng ng Diyos sa mga anak na pinalaki ng kabilang magulang? Pakinggan niyo. Efeso, ganito nakasulat. Mga anak, magsitalima kayo sa iyong mga magulang sa Panginoon sapagkat ito'y matiwid. Igalang mo ang iyong ama at ina na siyang unang utos na may pangako upang yumaon kang mabuti at ikaw ay mabuhay na malaon sa lita. Ayan, ang sabi ng Diyos sa mga anak,
Nagsitalina kayo ang wika sa inyong mga magulang sa Children, obey your Panginoon. parents in the Lord. For this is right. Sapagkat ito'y matwid. Right. Mhm. 6:1. Yung pagtalima sa magulang sa Panginoon, ito ang wika'y matwid. Baka naman kayo magkamali. Ulitin huli natin ang talata. Mga anak, magsitalima kayo sa iyong mga magulang sa Panginoon. Anong klaseng magulang ho ang tatalimahin ng mga anak? Sa Kung Panginoon. ikaw ay isang anak na sa Diyos, may obligasyon kang tumalima sa magulang mo sa Panginoon. Ang mga magulang sa Panginoon na tinutukoy, magulang mo na kumikilala sa Diyos. Magulang sa Panginoon. Parang ganito, Biblia sa kamay. Saan man pumunta yung kamay, hindi yung Biblia. Ang nakapangyayari, yung kamay. Di ba? Magulang sa Panginoon, ibig sabihin, magulang na ang Panginoon ang nakapangyayari sa kanila. Ang sinusunod nila ang Panginoon. Tumalima ka man dun sa magulang sa Panginoon, sabi ng Diyos, magsipalima kayo sa inyong mga magulang sa Panginoon sapagkat ito'y matwid. Matwid para sa Diyos na ang isang anak ay tumalima sa kanyang magulang sa Panginoon. Kasi meron yung magulang hindi sa Panginoon. May magulang nga pagbibili ka eh. Tama po, hindi. May magulang gagawin niyang anak niya, prostitute. Siya ang nagbebenta sa kanyang anak na dalaga sa mga lalaki. Oh. Meron ganun lang, magulang mismo ang nagiging, ang tawag ho sa Pasay ng kweko. Bugaw. Bugaw. Biro mo. Yung bang magulang na yun ang susundin mo, ay lalawasan kita kung ako anak. Hindi mo bebenta mo ko sa lalaki. Ako lalayas ako kung ako anak mo. Ha? At sabi sa Biblia, maliwanag na anak, tumalima kayo sa inyong mga magulang sa Panginoon. Magulang na natatakot sa Diyos. Magulang na sumusunod sa Panginoon. Sapagkat ito'y matwid. Tandayo, ang pagiging masunurin, matalimahin sa magulang sa Panginoon, pagiging matwid ng isang anak. Hindi ka magiging matwid na anak malibang tumalima ka sa magulang mo sa Panginoon. Anong kasunod na salaysay? Hili natin ang basa. Igalang mo ang iyong ama at ina na siyang unang utos na may pangako upang himain kang mabuti at ikaw ay mabuhay na malaon sa lupa. Sino gustong mga anak humaba ang buhay? Walang maraming karamdaman. Walang maraming nabibigat na sakit. Sino yung anak ang gusto na ganyan? Sabi, igalang mo ang iyong ama at ang iyong ina na siyang unang utos na may pangako upang ikaw ay mabuhay ng malaon sa lupa at ikaw ay yumaong mabuti. Nakita niyo? Napakabuti ng anak na matalimahin at magalang, matagmahal sa kanyang mga magulang sa Panginoon. Ang tagmamahal sa magulang sa Panginoon, unang utos na may pangako. The first commandment with a promise. Anong promise? Upang ikaw ay mabuhay ng malaon sa lupa. Kita mo na? Gusto mo ng gamot sa sakit? Gusto mo na ikaw ay mabuhay ng tiwasay? Walang mararaming nabibigat na problema. Ang unang-unang dapat gawin ng anak, gumalang ka sa iyong ama't ina sa Panginoon. Hindi mo kailangan ng kami kay lahi kapatid. Lahi kami ng mga diabetes Mga alis yan. Ha? Lahi ka kami ng may cancer, sabi niya. May alis yan. Hindi tatalab yun sa'yo. Pag ikaw ay anak na marinong gumalang sa iyong magulang sa Panginoon. Pangaunang Diyos yun Alam mo ba kung mangako ang Diyos? Pakinggan nyo sa Tito 1:2, ganito ating nababasa. Sa pag-asa sa buhay na walang hanggan, na ipinangako ng Diyos na di makapagsisinungaling. Ayun, ang Diyos, kung mangako, hindi siya makakapagsinungaling.
because God is always capable of fulfilling His promise. He is very much able and very much willing to fulfill His promise kung susunod ka sa kanyang sinasabi. Ang sabi sa Biblia, ang paggalang sa magulang sa Panginoon, unang utos na may pangako. Anong pangako? Upang mabuhay ka ng malain sa lita. Tatanda ka sa lita. Ha? At hindi basta nabubuhay, hindi yayaon kang mabuti. Mabubuhay ka nga malaon, katakot-takot naman ang sakit mo, nakariga ka. Nabuti pa, namatay ka na, di ba? Pero, ang mabuhay na malaon at mabuti, walang kasing halaga yun. Kasi po, mga kapatid, ang mabuhay sa lupa ngayon, alam nyo ngayon, ang lupa is very hostile. Ha? We are now living in a hostile environment. Parang captive ka ng hostilities dito sa mundo. Pagkapanganak mo, pagka sisinghot ka ng hangin, ang masisinghot mo agad. Air pollution. May pollution. Di ba? Iinom ka ng gatas, paiinumin ka ng gatas, may chemical. Melamine. Di ba? Yung gagamitin mong tubig ni hepatitis A. Lalo na kung manggaling sa dapintan. Di ba? Dito sa mundo ngayon, very hostile ang environment natin. Kakain ka ng gulay, gusto mong lumusog, ang makakain ng gulay may chemical din. Kakain ka ng manok, puro chemical din ang pinaglalaman ng manok na yan, kaya ang bilis-bilis lumaki. Puro chemical yan eh. Chemical ang pinalaki, chemical ang itinangtimpla. O, di ba? Which will be a burden to your digestive system. Kaya, sa mundo ngayon, hostile. Pero ang pangako ng Diyos kailan may hindi naluluma. Ito ay epekto sa lahat ng klase ng anak mula sa umpisa hanggang sa katapos-tapusan ng mundo. Ano ang pangako ng Diyos? You will live Galang na yung long life. ina. Ito ang unang utos na may pangako upang ikaw ay mabuhay ng malaon sa lupa at yumaon kang mabuti. Kaya mga anak, gusto niyang mabuhay ng walang problemang mabibigat. Of course, magkakaproblema ka rin, pero hindi na bibigat. Magkakasakit ka rin, hindi naman mabibigat kung ikaw ay mapalimahin sa iyong magulang sa Panginoon. Okay, before we continue, that's a very nice promise, of course, no? It is a very reassuring din, no? Na pangako nga. And considering this is the first commandment, di ba po, yun po yung pagkaka-phrase niyan sa Ephesians, eh. So very popular po yung verse na yan. Children, obey your parents in the Lord, for this is right. And of course, na nasabi na rin po natin sa ating past video reactions, yung patungkol nga sa pagtalima sa mga magulang na nasa Diyos. In the Lord, mga ka-U3. Kung tayo naman po ay may discernment, di ba? Tapos tayo ay namulat sa isang pamilya, lalong-lalo na sa mga magulang na wala namang Diyos, paano po yan, di ba? Hindi po mali na umiska po, lumayas, di ba po? Posible pang ikapahamak yon ng anak, mga ka-U3. Pero gusto ko lang po i-touch up, mga ka-U3, yung mga puntos na nakita natin so far, ano? I like how Brother Eli described yung mga tao na originally, di ba po, anak ng Diyos, pero nagpaampon sa Diablo. I think that's quite funny. Kasi it also, of course, makes sense dahil nga ang kanilang mga ama ay ang Diablo na. By the way, mga ka-U3, if you notice a little bit of difference sa audio, ito po ay dahil na i-process na po natin yung audio at nalinisan na po natin, kaya posible po may mga kaunti pa rin po na imperfections. Anyway, going back, so ito po, transition na po itong preaching ni Brother Eli mula sa responsibilidad, tungkulin ng mga magulang, papunta naman po ito ngayon sa mga magulang mula sa mga anak naman, responsibilities of children, mga ka-U3. Of course, Brother Eli gave a kind of reminder na tayo pong lahat ay anak, at kung gusto natin na maging mahaba ang ating buhay, this is the promise of God that God would give us a long life. Sinasabi pa nga ni Brother Eli, mga diabetes, cancer na yan. Maalis daw yan dahil this is a promise of God. Long, good, and healthy life if we honor our parents, mga ka-U3. Merong mga anak dyan, barumbade, walang utang na loob. Walang nedo sa magulang. Itusan mo, bababugang ka. Pagsabihan mo, tatalikuran ka. Nung araw kami, tingin lang may bisita alimbaya. Nag-isaw-isaw ang mga bata. Tagsabi ng nanay ko, sit lang, no? Tagtingin sa kanya. Niligpit ka na. Nananagasiit mo pag hindi ka... kumakain kami, lola ko. Nasira akong lola. Pagkain mo, kakain kayo. Isang butil na kanin, isang kurot.
Yung mahilig na kanin, pinabayaan mo. Pagkatapos mo kumain kung 10 botelyo, 10 kurot. Grabe, no? Ilan yan? 7 lela. Bilangan mo, isa. Ay, salalo ko na. 2. Hindi pwede. Hanggang piki yan. Grabe na. Kaya yung bata nung araw, mas, yung panahon namin, mas disiplinado. Kakain kami din ba, ano? Pagkakain na, may makasandok na, intayan kami. Pag sinabi na aking tatay, nalangin tayo. Ipikit na kami, mananalangin na tatay ko. Kaya kung kumain kami, sabay-sabay. Pag sabay-sabay, kasya yung ulam. Diba? Kahit nakukunti na pagkakasayin saka doon mo nararamdaman yung pagmamahal ng magulang Hindi, nabiting ka doon sa isang pirasong manok. Sabihin nanay ko, ito inak, iihin na lang ito. Sige na, hindi, iihin na lang ito. Ako, busog na ako. Mararamdaman mo, mahal ka ng magulang mo. Eh, pag hindi sabay-sabay, ang kasabay mga walang yung mga tao, Barikada niyang mga nagsasyabu. Miski sa pagkain, dapat mayroong disiplina ang pamilya. Kasi natutunan ko po ito, napaka-epektibo nito to maintain family ties. Kasi yung family That's ties, true. hindi naman tayo lang magulang ang nagsasama-sama Hindi lang nagkakapatid, dapat may ties din kayo, di ba? Yung nagkakapatid, dapat mayroon ding May bonding. sa isa't isang pagmanahal pagtutulungan, may family ties. Napakaganda nun. Napakaganda nun. Marami ngayon, broken parang broken lines, broken family, broken homes. Yung ina, nasa Madyong. Yung ama, nasa Sabong. Yung panganay, nasa Siabi. Diyos ko. yung pangalawa na mamarila na. Yung pangatlo, nasa basketball. Yung isa naman, umaalinding doon sa kanto. Pakabiling pamilya. Ano yung aasahan mo sa mundo ngayon? Sa ako ngayon, dadadaldal. Pasama na ng pasama ang mundo. Kasi ang ating mga nasa gobyerno. Ba't mo sususihin na sa gobyerno? Ang susihin mo, pamilya mo. Hindi ka pinalaki ng mga ayos. At ang ikalala, susihin mo, pastor mo. Gobyerno, may sali, hindi ka sali yan. Ha? Ang gobyerno sa pamamahala, dapat na managutan, pamamahala sa bayan. Pero yung moral, pangulahin yan, tungkulin ng magulang. Decency and morality starts at home. Charity begins at home. Kaya kailangan ang magulang at mga anak magkaroon ng isang harmonious relationship. Kasi, halimbawa, mahal ng magulang yung anak. Yun namang anak, marining gumalang sa magulang. May away ba? May malaking gulo ba? Wala eh. Sabi mo ama, anak, uwi ka na alas 8. Pag nabinin na, uwi na ha. Wala nang lalabas. Ay, umuwi. Di okay. Naghabulan dun yung mga drug addict. Hindi ka nasama. Uwi ka kasi eh. Kakalat-kalat ka sa daan, alauna na. Masalimu ka ng drug addict, mapagpilitang ka, tedas ang lahi mo. Kaya meron mga anak natapalungan, hindi sumusunod sa magulang. Sumunod ka. After all, dapat mo talaga sundin, magulang na yan eh. Kundi dyan, di ka naging tao eh. Di ba? Utang mo sa magulang na yung pagiging tao mo. Kaya nga, ang tawag sa Biblia, ama sa laman. Meron tayong ama sa espiritu, pero yung ating ama sa laman. O ano gagawin mo sa ama sa laman? Pakinggan niya mga anak. 12, versikulo 9. Bukod dito, tayo'y nagkaroon ng mga ama ng ating laman upang tayo'y parusahan at sila'y ating iginagalang. Hindi lalong tayo pasasakop sa ama ng mga espiritu at tayo nabubuhay. Karoon tayo ng mga ama ng ating laman upang tayo parusahan at sila'y ating iginagalang. Dapat naman talaga yun eh. Ama ng laman mo yan, igalang mo. Huwag mo mumurahin. Anak, huwag mo sasagutin yung tatay mo ng pabalang-balang. Ama mo yan eh. Diba? Pangalaya sa Diyos, dapat mo kilalanin yung magulang mo. Merong anak eh. Dadabugan na yung magulang, mumura pa. Meron sinabunitan yung nanay niya. Meron nilala ka niya? Meron, tandaan mo ikaw. Kung ganyan ang mga anak, wala kang hihip ng ginhawa at saka kabutihan sa buhay.
Ang Diyos ang nangako, takat ng nangako. Anong sabi ng Diyos? Igalang mo yung ama at ang iyong ina. Itang mabuhay ka ng malaot, yumaon kang mabuti sa ibada ng malita. Lapastangan ka, todas ka. Sabi nga sa tasyon kahit tagpa rin numpi-numpino ang laman 10 ng iyong buto. Katimang tamang balahibo, hindi ka ibayad sa utang sa magulang mo. Meron kang utang sa magulang, anak. At ang naisusukli mo sa utang sa magulang, mahalin mo sila, igalang mo sila, at palimahin mo yung ama't ina sa Panginoon. Sapagkat para sa Diyos, ito'y matuwid. Yayaon kang matuwid. Yayaon kang mabuti. Hahaba ang buhay mo sa lupa. Ako matagmahal sa magulang. Hindi pa pabarangan ng Diyos yun Nakasulat sa Biblia kasi tangako siya sa ganung mga anak tagang Diyos ang nangako tete Hindi naman niya tapabayaan yung pangako niya Pwede subukan mo anak. Kayong mga anak na narito kayo dati, umpisahan niyo na. Baka mamaya yung magulang nyo mawala. Alam ni ba walang magulang? Kaya awa yung mga data sa kalye. Walang magulang. Yung walang magulang, inampo ng iba, minamalprato. Mayroong mga anak. Nagalan ng magulang, natabayaan. Pero pag matigid yung anak, aba, hindi ka tababayaan ng Diyos Tiyo, sabi ni David. Ito, pangako ng Diyos ito. Kayo magkakamali. Ang Diyos ang nangako. Ako'y naging bata at ngayoy matanda. Nagsasalita si Haring David. Naging bata ka ako at ngayoy matanda na ako. Anong sabi niya? Gayon na'y hindi ko nakita ang matuwid na pinabayaan ni ang kanyang lahiman ay nagpapalimos ng tinapay. Kita niyo ang natid? Hindi ko ikaw nakita ang pinabayaan niya natitid. Ni ang kanya ng lahi nagsapalimos ng timatay. Para pag natwid ang lahi ng isang tao, di sa talagang ng Diyos magpalimos Ngayon, yung mga nakikita nagpapalimos sa daan dyan, di matutwid yun. Yung mga nagpapalimos sa daan, nakakurbata. Hindi yung pumide, tinutukol ko. Yung nagpapalimos na sila, pinagpapala ng Diyos. Pinagpapala, nagpapalimos ka hanggang ngayon. Pinagpapalimos. Natuwid yung magulang. Natuwid yung anak. Hindi tinakita ang natid. Tinabayaan ng Diyos. Sabi ni David, niya ang kanyang mga anak mo na nagpalimos ng timatay. Merong sapat na ikabubuhay na ibibigay ang Diyos. Kahit nahirap ka, kahit tiyo lang. Hindi ka pababayaan ng Diyos. At ito, hindi naman kailangan may maragyang paningay, malaking bahay. Hindi. Pakinggan nyo. Kung tayo may tagkain, sabi ng Biblia, basa, nahana ka, baka kumila ka yung masarap na pagkain, sinisisi nyo magulang nyo. Solong na hindi magnanakal ang tatay mo, kahit tuye lang yan. Basa, ngunit kung tayo'y may pagkain at pananamit, ay masisiyahan na tayo doon. May pagkain ka, may pananamit ka, masiyahan ka na rin. Anong pagkain? Basa, sa nagigi ang isang tuyong subo at may katahimikan. Kaysa sa bahay na may lantistahan na may kaalitan. Naigi ang isang tuyong subo, walang sauce, tuyo Hindi ba dry? Tuyo! Dried fish. Lalo na kung talagang yung tuyo. Di ba yung tuyo? Sarap yun Yun ang isdong kahit kalong gawin mo, tuyo pa rin yun. Isigang na tuyo pa rin. Sinigang na tuyo. Di ba? Hindi bali na isang tuyong subo. Sabi ng Biblia, maigi ang isang tuyong subo na may katahimikan kaysa laging may pistahan na may rin namang katalitan. Makaraos ka lang kahit tuyo lang. Hindi ka pababayaan ng Diyos. Hindi ka magtapalinis. Kung matuwid ang magulang at matuwid din naman ang anak. Sabi ng Biblia, hindi ko nakita ang matuwid na pinabayaan. Ni ang kanya man lahi nagtalimos ng timatay. Ba't ka magtapalimos? Matuwid yung tatay mo, naghahanap buhay, hindi mo na nagsusugal. Hindi naman nagyalasing, hindi naman nagsasyabu. Kaya kung kumita yun, kahit to yun, panbili. Inamay mo naman wala rin bisyo. Wala na ng sugal, wala naman madyong, wala namang yeting. 3, 37, 27, pompiang, wala naman
Kasi magulang na inaayos ang pamumuhay, magpapalimos ka ba? Hindi. Maswerte ang anak. O alangan na kailangan gumawa naman kayo ng marapat sa inyong magulang. Ano ang nararapat sa anak? Yung anak matuto ng aral ng Diyos. Pagka kasi ang anak ay pantas, tingnan ninyong klase yung anak na naturuan ng aral ng Diyos. Pakinggan niyo. Ang pantas na anak ay nagpapasaya sa ama, ngunit ang mangmang na anak ay pasan ng kanyang ina. Sino ang anak niya ang pasan niya? Ha? Nag-asawa na, pasan nita. Sa titambayad sa himit niya, saya pasan nita. Lahat pasan niya. Kabigatan ng loob, basa. Ang mangmang na anak ay hirap sa kanyang ama at kapaitan sa nanganak sa kanya. Ang pait. Ang mangmang na anak. Ano? Hirap sa kanyang ama. Hirap sa ama. Pataitan sa nagmahal sa kanya. Ang pait. Masakit sa kalooban. Bili mo, ang daladala sa'yo, ayay, basag ulo. Tapos wala pang trabaho, daladala babae. Ganyan ba kayo mga anak? Bago ka mag-isip na magligaw, tignan mo na sarili mo. So, ay ba nagustuhan? Meron ba naman ako ipagmamalaki? Ay nagustuhan yung niligayan ko, may pambili na kaya at ako ng kawali. Kung sagutin ka, yayain ka, halika na, magtanong na tayo. May pamasahe ka ba? So ito naman po, parang transition na po itong preaching ni Brother Eli. Katulad nga po na nasabi natin, ito more on the details of at least being a good child na naman sa iyong magulang. So ang pagkakadescribe nga po kanina, isang pantas na anak. On the other hand, ang isang mangmang na anak ay isang matinding, kumbaga, burden sa kanyang nanay, mga ka-youth. It's quite fascinating for me how the Bible describes what a good child is and then yung consequence, kumbaga, nito na may experience ng mga magulang. Pero gusto ko lang po i-mention, dahil na-mention ni Brother Eli, kahit sa yung hindi nga biological na anak, gusto ko lang po magbigay pugay sa mga ama na matuturing natin, quote-unquote, stepfather, stepmother, hindi man kadugo, ang kanilang inaalagaan, ang kanilang ikinalinga, kanilang binihisan, kanilang inaruga, pero sila pa rin po ay naging tunay na magulang pa rin in its strict sense because they filled these children with love. That also includes family members din po, mga tiyahin na nagpalaki ng kanilang mga pamangkin, yung mga stepfather, stepmother, sila yung mga parents na nag-step up. Pahapyaw po na-mention ni Brother Eli na may mga iba po na nagpipreach ng mga pastor at mga tao na nagsasabi na biniblame yung gobyerno, bakit mahirap yung sitwasyon, ng kanilang mga pamilya. I like how Brother Eli emphasized the idea na yung morality, yung may main na responsibility daw po dyan, is ang pamamahay, ang pamilya, at ang simbahan. So Brother Eli even mentioned kanina na dapat sisihin daw yung mga pastor. Anyway, let's continue. Kita na bago mong sipi yun. Magulang mo yun, Bumanti kami na ng kapiraso sa magulang mo. Nagsilbi kami na bago mag-asaya. Hindi pa nakakapagsilbi sa magulang, mag-asaya na Kaya pati nung mag-asaya ka, matagpaya mong asaya at tuturututin ka lang. Pero tag na mahal ka sa magulang. Hindi ka tagabayaan ng Diyos, mag-asawa ka man, kasama kang Diyos. Sana hindi. Pati sa pamimili mo ng asawa, makakapili ka ng madai talaga. Kung manamahal mo. Kailangan maraming galing ng anak Unang-una, kumilala ka sa Diyos. Tapos, tumalima ka sa magulang mo, igalang mo yung ama't ina. Ayan. Tapos, naging maalam ka sa katiran, ikaw na anak. Yung sa Diyos, yun ang paniniwalaan niya, katiran ng Diyos. Magbasa ka ng Biblia. Yung mga anak nyo, bilhin yung Biblia. Na ibibilin yung comics, bilhin nyo ng Biblia yung mga anak nyo. Kasi pag kumilala sa Diyos ang tao, walang pinakamagandang gamot sa kasama nga kundi pagkilala sa Diyos. Pag sa Diyos natakit ang tao, may nakakakita at wala, matino yan. Kasi pag takot ka sa tao, pagkaharap ang tao, takot ka. Paharap pag hindi nakaharap. Kung sa Diyos ka natakot, may tao at wala, natatakot ka. Dahil alam mo, nakikita ka ng Diyos. Iba yung nagkaroon ng takot sa Diyos. Yung basa, ang pagkatakot ay pasinila. Ang pagkatakot sa Panginoon ay pasimula ng karunungan. Beginning of wisdom. At ang pagkakilala sa banal ay kaunawaan. Ang pagkatakot sa Panginoon, pasimula ng karunungan.
Natalakihan yung anak mo, napatapos mo abugas siya. Wala naman takot sa Diyos, tarantado yung. Bakit eh? Mali ginagawa eh. Kasi kung mo alam nila ang batas, tinag-ikot-ikot. Imaapi yung walang kasalanan. Meron ganyan. Pero kahit ang anak mo, hindi abogado, naturuan mo ng takot sa Diyos. Sabi ng Biblia, ang pagkatakot sa Diyos, kasimila ng karunungan. Yan ang tangunahing dapat maintindihan ng anak. 4:7. Parang ganyan. Karunungan ay pinakapangulong bagay, kaya't kunin mo ang karunungan. Oo, sa lahat mong kukunin ay kunin mo ang unawa. Yun, ang karunungan, yung ukol sa Diyos na karunungan, hindi karunungan para sa libutan, ano? Wisdom is the first and foremost thing that you have to aspire. Ang karunungan ang pinakapangulong bagay. Yung karunungan sa Diyos, yung karunungan sa kanyang salita, yung kaalaman at unawa sa kanyang katwiran, napakahalaga nun sa isang anak. Alam niya na magulang, hindi kailangan ng yung welfare bill. Ha? Basta ang anak mo, natutunan pagkatakot sa Diyos kahit grade 6 lang. Kahit grade 2 nga lang. Nakasag-aakay sa kapwa-taong mapabuti. Kasi lang karunungan na sa Diyos, sinantangin na yun eh. Marinig ka lang no, kahit kulang ka. Ako naman, di naman ako tapos ng high school eh. Marinig ka lang ng katwiran ng Diyos. Hindi pwede sabihin wala kang pinag-aralan. May pinag-aralan ka man, wala ka namang takot sa Diyos. Walang pa rin. Dapat sa magpapamilya, mga magulang, mga anak, yung aral ng Diyos, mag-repair tayo. Ngayon ba, huli na, hindi pa. Habang may buhay tayo, hindi pa huli. Mga anak, matuto kayo kumilala sa inyong magulang. Alalahanin niyo siya na buong kang daladala ng nanay mo. Napakawalang kwentang anak ang hindi marunong tumanan ng utang na loob sa magulang. Biro mo yung na nagpala sa'yo, siya nagpaaral sa'yo. Nagtiis siya roon sa bukid. Sana ka nipang matrikula. O ngayon, doktor ka na. Kung tatay niyo magsasaka, dumating ang kaibigan. Siya ba yung katatay? Hindi, katilong namin yan. Ikinahiya pa yung tatay niya. Ay, hindi ako nahiya. Kahit pa magtanong, yan ang nanay ko. Tindig ka nga nanay. Kaya isang thankfully naman ng anak na gantihin mo naman yung magulang mo. At pagka ginawa mo yan, may pangako ang Diyos. Hindi ka niya pababayaan. Hindi ka magtatalimos ng tinapay. Mag-asawa ka man, hindi ka matiyento sa babaeng ano. Ano ba babae yun? Yung mababaang... Hindi ka natitiyempo sa masasamang klase ng babae dahil may Diyos kang kasama pag mapagmahal ka sa iyong magulang. Ngayon, ang anak gagalang sa magulang, tatalima. Ang anak, ang magulang, mamahalin yung anak, tuturuan ng katwiran. Then nakakabuo tayo ngayon ng isang sambahayan, pamilya. Ano naman ang aral ng Diyos para mapanatili yung kapayapaan sa isang sambahayan? Kasi hindi lang naman ako sa sambahayan magulang at anak at magulang, hindi. You have to consider sa isang sambahayan, merong mag-aasayang kapatid, magkakaroon ka ng hipag at saka bayaw. Kung meron medyo kayo maganda buhay, magkakaroon ka ng katulong. May labandera ka, meron kang kusinera. Kaya, may yaya pa nga yung iba eh. Kaya ang isang sambahayan, binubuo ng maraming tao. Ano ang aral ng Diyos sa isang sambahayan? Para yung sambahayan manatiling maligaya at pinagtapalaman Diyos. Meron hong sikreto sa isang sambahayan. Gusto niyo yung bahay niyo yung masunog? Walang sunog. Gusto niyo yung bahay niyo hindi kayo babaganan pag lumindon? Kung malaman yung mga pagtapala ng Diyos sa isang mabuting sambahayan, ayan po ang susunod nating tatalakayin, mga kapatid. Aalamin natin ang isang maligayang sambahayan. A happy home. A home. Tandaan nyo, a home. A house is not a home. Di ba na? A house is not a home. Yung home, yung sambahayan. Alamin po natin sa Biblia, paano mapapanatili intact at maligaya ang sambahayan. Ligtas sa maraming kapangaliban sa buhay.
Okay, mga ka-U3. So dyan po natatapos ang ating episode ngayon. Ano pong masasabi nyo sa episode na ito? Napakaganda para sa akin ang preaching na ito dahil napaka-practical. It is something na makaka-relate po ang lahat dahil sino nga ba naman po sa Pilipinas ang hindi nagmamahal sa kanyang mga family members? Ano po, liban na lang po siguro kung hindi maayos yung pagpapalaki o talagang broken home o hindi maganda yung kanilang family relationship. Pero in general po kasi talaga ang Filipinos po known to be family-oriented po kasi talaga eh. Sa palagi ko po mga ka-U3, ang preaching na ito ay bitin. Ayan. Personally, I'm very happy to listen to this preaching. Pero gusto ko lang po i-mention ang first part po ng preaching ni Brother Eli, of course, focuses on the responsibilities of the parent towards their children. So Brother Eli mentioned, kinakailangan ang magulang alam yung aral ng Diyos at sila ang maging unang guro, kumbaga, no, sa kanilang mga anak. At maganda nga po yung pagkaka-phrase din sa Biblia na as to the idea of saway at aral ng Panginoon, mga ka-U3. Gusto ko lang po i-highlight doon po sa last part na sinabi ni Brother Eli as to children naman po. Actually, pwede natin yun ma-outline into 3. Ang kinakailangan naman na, kumbaga, responsibilidad o tungkulin ng isang anak. Number 1, kilalanin ang Diyos. Number 2, respetuhin ang ama at ina. At number 3, kinakailangang malaman ang katuwiran ng Diyos. So, sabi nga po ni Brother Eli, yung mga parents dapat magbigay ng Biblia sa kanilang mga anak para maging pantas na anak. Ano po. And one of the things, buti nga po naalala ko, kung napansin niyo po na-mention ni Brother Eli yung welfare bill. So, ibig sabihin po pala, ito pong sa news po ngayon, na yung Welfare Act na kung saan actually magbibigay ng parusa. I think it was filed by Senator Lacson. Yung mga anak na pinabayaan, inabandon na yung kanilang mga magulang, ay pwede actually maparusahan ng korte kapag kanilang hinayaan yung kanilang mga elderly na mga magulang. So yan po, kung di ako nagkakamali, yung essence ng Parent Welfare Act, na-mention na ni Brother Eli kanina, na yung Parent Welfare Bill. Even as early as 1990s, hindi pa rin lumusot pala yung batas na ito. Para po sa kaalaman po kasi ng lahat, di ba? Pag act or bill, hindi pa po yan final into law, kinakailangan pa yung pagbotohan at may proseso pa. Kaya nga ang tawag pa po dyan is piece of legislation pa lang, mga ka-U3. Pero regarding that, Brother Eli mentioned na hindi na kinakailangan ng welfare bill kapag ang anak mo merong takot sa Diyos. Ayan. So hindi ko na po mauulit, mga ka-U3, yung lahat po ng aking mga pag-interrupt po sa ating video. Sana po ay na-enjoy nyo yung preaching na ito as much as I did. I think it's very relatable at sana po ay nagbigyan po tayo ng bagong perspective sa mga future na magiging magulang. Tayo din bilang mga anak, sana po ay meron din po tayong natutunan po sa preaching na ito. And mga ka-U3, if you like these kinds of episodes, you already know what to do. Kung ikaw ay baguhan, first timer mo rito sa ating channel, click mo na yung subscribe dahil libre po yung mga videos namin. You can also watch this video over here, ayan dyan, and also the playlist there in the right side. And I'll see you guys next time. Peace! Bye-bye!